Diyos na dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa buong hapon, bagaman na sobrang init, Panginoon. Pero Lord, salamat po sa pag-iingat niyo po sa buhay ng bawat isa. Sa mga nag-drive, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-iingat. Maging sa bawat pamilya po namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pag-iingat at proteksyon niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa mga kalakasan namin po nagaranasan mula sa iyo. Maging sa mga pagpapala niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy na po na malapit po kami sa iyo, Panginoon. Nandun, Panginoon, nagpapakumbaba ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, na tunay niyo po ito, Panginoon, naman po yung mga nasumpungan niyo po sa aming mga buhay, na karumihan, Panginoon, isinusugo po namin ito sa iyo. Binisin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, pang kami po ang maging karapat-dapat sa iyo, maging karapat-dapat po kami sa aming pagkikinig ng mga salita, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo sa gabi ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patawaran na po namin sa gabi ito ay natanggap na po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, patuloy na po, Panginoon, na nagdulog po namin sa iyo ang gawain na ito, na ikaw po siya namin mapapulihan, madakilan at walhati. Sa simula po, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa mga awitin na hinanda po ng aming kapatid. Panginoon, pagpalayan po, Panginoon, ng mga awitin na ito na kanyang hinanda. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa pagmuna, sa pagpapaawit sa buhay po, Panginoon. Danilo, maging kayo, Panginoon, sa buhay po ng pastor. Kayo po, Panginoon, siyang mabigyan, Panginoon, ng kapulihan sa kanilang po, Panginoon, sa pagpapaawit. Salamat, Panginoon, maging sa mga salita mo na siyang marinig po namin sa gabi ito sa pamamagitan po namin ng Panginoon. Patuloy na po ngayon pala, Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa iyo ay ngayon po maranasan. Ng mga salita mo ito, Panginoon, dumili mo po ito sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay magbigay karunungan sa bawat ng aming mga buhay, maging kalakasan, Panginoon, ng aming mga buhay spiritual. Pagpalayan niyo po, Panginoon, ang mga salita na ito at maging kapatid po namin na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang siya namin, matakila, mapapurihan, at ikaw, Panginoon, ang paghari sa aming puso sa oras na ito. Minangyayari po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, na ikaw ang Panginoon ang magbigay ng karunungan sa gabi ito, maging sa aming mga pananalangin, yung palamang, Panginoon, andayo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa mga pananalangin na ito, na makadulog po kami, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, at ang kinapupangin namin, ang tagumpayan sa gabi ito, kasama, Panginoon, ang mga kapatid po namin, sa oras na ito ay wala pa, dalayan po namin ang paano po kami ingatan patungo sa lugar na ito, Panginoon, ay ganun din po ang buhay ng bawat isa. Natin po sila, Panginoon, ang ligtas sa bahay ito, Panginoon, na bawat yung kagalahan ay sa gabi ito ay makakasama po namin ng aming Diyos. Walang ibang Diyos kung hindi ikaw lang, Panginoon. Walang ibang papatay sa iyo, Panginoon, dahil nag-iisang Diyos ka sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Sa iyo namin, itinataas ang lahat at pinakamataas na papuri, Panginoon, sa gabi ito. Ito po aming sa magdalangin, sa tamang makapangyarihan ng pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sa mapagpapagod po sa mga isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. Sabi po sa Panahon 3, verses 22-23, sabi ko dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamahalin. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sa diwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakaganda. Amen? Amen. Hallelujah. Tuloy nga po na bawat umaga na pinagkakalaw sa mga Panginoon ay isa itong pagpapala. Amen. Hindi po panibagong umaga, maranasan na naman yung sikat ng araw. Amen po ba? Yung
tipong tumitipong pa rin ang puso mo. Yan, check mo yung tatanong, tumitipong pa rin. Yan. And nakaka-inhale, exhale ka ng hangin. And the mere fact na nandito ka sa gabi ito, buhay, na nagpupuri, nagpapasalamat sa kanila. Isa na po ba lang napapalayan mula sa ating Diyos? Sige, tumatay pa ang kapit natin sa Lord. Hallelujah. And as much as we want to appreciate God's mercy or God's favor and blessing, this world is pilit tayong pinapatumba. Diba? Sometimes, feeling natin na overwhelmed kami sa work, diba? And dahil ko ng pagsubok na kinakaharap. And feeling mo paulit-ulit na lang, trabaho na lang ng trabaho, diba? Sometimes we feel that way. Pero ang kagandahan ko bilang isang Kristiyano, meron tayong Diyos na malalapitan. Amen? Masasandalan. Isang malaki po yun. Isang malaking blessing sa atin na meron tayong Diyos na kinikilala. And God doesn't ignore those who come to Him. Hindi tayo pinatalikuran or ini-ignore na Panginoon kapag lumalapit or nahanalahan tayo sa Kanya. Amen po ba? Nasa mo ba yung kapatid? And sabi nga po, God is patiently and faithfully waiting for those who will return to Him. At tunay nga na tapat ang Panginoon at lagi siya nagkikinig sa atin kapag tayo kayo malapit sa Kanya. Napakadakila at napakabuti po ang ating Panginoon. Wala nang iba. Wala nang iba katulad natin Diyos. Amen? Tayo kayo mawit sa ito. Ikaw ang sa pagkayaan, ang may kalipad, kalamitan, wala na iba katulad mo. Wala na iba katulad mo. Wala na iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos ng pagkayaan, ang may kalipad, kalamitan, wala na iba katulad mo. Puso ko'y kalaban, ang maghari at malaman, ang siyang sumabog sa aking kalooban. Nagtitiwala ng Diyos, dahil sa'yo lamang o Diyos, ipagkat wala ng iba katulad mo. Sa puso ko'y kalaban, sa puso ko'y kalaban, ang maghari at malaman, ang siyang sumabog sa aking kalooban. Nagtitiwala ng Diyos, dahil sa'yo lamang o Diyos, bakit wala ng iba katulad mo. Wala na iba katulad mo. Wala na iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos ng pagkayaan, ang may kalipad, kalamitan, wala na iba katulad mo. Sa puso ko'y kalaban, ang maghari at malaman, ang siyang sumabog sa aking kalooban. Nagtitiwala ng Diyos, dahil sa'yo lamang o Diyos, pagkakalaan ng iba
ko'y kalaan, maghahit malahan, ang siyang sumabot sa aking kalooban. Titiwala ko dahil sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang kasapatay naman, ang may lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahihigit pa sa'yo. Ikaw ang kasapatay naman, ang may lupa at kalangitan. Wala nang ibang katulad mo. Sa puso ko'y ikaw naman, ang maghahit malahan, ang siyang sumabot sa aking kalooban. Titiwala ako dahil sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Sa puso mo, sa puso ko ikaw lamang, ang maghahit malahan, ang siyang sumabot sa aking kalooban. Titiwala ako dahil sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Wala sa puso ko, sa puso ko ikaw lamang, ang maghahit malahan, ang siyang sumabot sa aking kalooban. Titiwala ako dahil sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ibang katulad mo. Hallelujah! Hindi wala katulad, Panginoon. Naway magkakalit ka na sa kalooban ng Diyos. Give us this heart, Lord, na yung individual ko sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ako nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko nagkakating sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, sa ikaw pa nais ang tingnan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nagkakating sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo,
ang sandigan, Panginoon Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, sa ikaw at dahil sa bigyan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa ko'y para sa lahat. At kahit ako'y nagkulang, sa ikaw at dahil sa bigyan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. O church, ito sa mga kalakasan ko, nagkakalit sa'yo. Titiwala, ako'y nagtitiwala sa'yo. Sa ikaw dahil sa bigyan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Come on, church, may ito sa Panginoon. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Come on, church, lift up your hands. At kahit anumang panahon, declare, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Come on, release your worship. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. At kahit ako'y nagkulang, sa ikaw at kahit sa bigyan. Tumigyan na ang Panginoon Diyos sa sapat. Hallelujah.
ako'y nakulang sa ikaw at dahil sa bigat ko. Mga church, awit ka sa Panginoon. Pag-ibig mo ay sapat. Para sa lahat. Ako'y nakulang sa ikaw ang dahil sa bigat mo. For those na pag-ibig mo ay sapat. Pag-ibig mo ay sapat. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong awa, Panginoon. Yes, Father God. Ako'y nakulang sa ikaw ang dahil sa bigat ko. Sa ikaw ang dahil sa bigat ko. Sa ikaw ang dahil sa bigat ko. Yes, Lord, salamat po ng Diyos sa pag-ibig na ito'y sapat sa amin, Panginoon. Kung Diyos, hindi ka pangyarihan. With your Holy Spirit, speak to us, Lord. Hear our praises. Hear our voice, Lord God. Seeking worship, glorifying your name, Jesus. Oh, hallelujah. We praise your name. We glorify your name. Oh, with your Holy Spirit, be upon us tonight. Be with us, Holy Spirit, in Jesus' name. In the sky, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. For tonight, I will speak blessings in Jesus' name to be upon you and your family. Sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, I speak blessings in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. I
bawat isa, kagalingan, kalagyan mo lang po sa ating pagkakas. Lahat ay posible, lahat ay posible sa ating Panginoon. Maliwanag, magtiwala tayo sa kaya gawin at kapangyarihan ng Diyos. Tonight, speak breakthrough to be upon you right now in Jesus' name. In Jesus' name. God is so good. Napakabuti ng Diyos na ating sinasamba. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Tuloy na sa bawat araw na hinihingi tayo ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang bawat sitwasyon na ating kinakaharap. And the perfect time of God will come to you na maranasan mo kaginawa at bumula sa ating Diyos. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Thank you, Lord God, for everything, for goodness, for love, for the strength, Lord God, sa bawat araw. At bilang isang mabuting Ama sa buhay natin sa bawat araw. Salamat po, Lord. Salamat sa pagiging Panginoon Diyos sa buhay. Thank you, Lord. Thank you. We give you all the glory, honor, and praises in Jesus' name we pray. Amen. Guys, mapagpalang gabi po sa ating mga kapatid. Amen? Tunay nga po, damang-dama natin yung presensya ng ating Panginoon simula sa umpisa ng gawain ito sa ating pananampalan. Alam natin na pala ng presensya ng Panginoon ay buhay na buhay po sa ating kalagayan. Minsan pa po tayo ng pananangin. Maraming salamat o Diyos sa pagsamba na alam po namin sinamahan mo po kami, Panginoon. Though may mga pagkakataon, Panginoon, or meron sa mga kapatid ko na to, dumarating, Panginoon, sa sitwasyon na napakahirap. Salamat po namin nararanasan namin ang kalayaan ng pagsamba. Sa pagsamba, Panginoon, nararanasan namin yung kapanatagan, yung kapayapaan, yung totoong kagalakan mula sa inyo na kahit ano man ang sitwasyon na aming datnan, sa aming mga tahanan, o sa aming mga buhay, alam po namin na walang ibang Diyos na magliligtas sa amin, kundi Ikaw ang Diyos na sinasamba namin sa mga oras na ito, Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, pulin mo po kami ng pag-asa, ng pananampalataya, nagmumula lamang sa inyo. Nawa, Panginoon, tumilo sa aming mga puso ang mga salita mo sa gabi na ito. Ikaw ang mahayag, Ikaw ang magtaas, habang kami patuloy na nagmababa. Sa iyong lahat na papuri, pagkatilan at pagsamba, in Jesus' name, Amen. Amen. So, I would like to share with you po a message entitled, Keep in Touch. Sabihin nga daw po natin, Keep in Touch. Keep in Touch. Alright. So, yung Keep in Touch po, madalas natin sinasabi ko sa mga relatives natin o sa mga kaibigan natin na hindi natin sila madalas makasama. So, ang Keep in Touch, babawin natin na ang hulugan is manatili kang konektado. Ayan. So, keep in touch. So, ayun nga, madalas na daw po natin sinasabi ko sa mga kapatid natin or kamag-anak natin na kasi pupunta sa ibang bansa or mga ibang bayan for a specific reason na kunwari, magtatrabaho or kaya naman nalipat yung trabaho nila doon, diba? O kaya naman lumipat na yung mga kaibigan natin ng bata tayo. Wala silang choice kundi sumunod sa magulang nila kasi lilipat na sila ng ibang lugar. So, sinasabi natin yung keep in touch. So, kasi gusto natin na i-maintain pa rin yung palagi ng komunikasyon sa kanila. Kumbaga, walang mapapatid doon sa kamustahan. Ayun. So, sino po dito yung gusto natin, lagi tayo nakikipag-communicate or nakikipag-usap sa mga loved ones natin, sa mga mahal natin sa buhay. Sino dito yung excited palagi na makapagkwentuhan, especially sa mga kapag-anak natin na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, na yung simpleng kamusta lang, kamusta ka na, ano ba yung lagay dyan? Diba? So, sana maayos ka palagi. So, lalo ngayon, diba? Ito yung season natin
kamag-anak natin or mga kaibigan natin na nasa malalang lugar. Kasi hindi sila nakakapag-join. And it's a wonderful thing na maunawaan natin. May value po talaga when we keep in touch. May value or sabihin na lang natin na pag-value kasi ito yung pinapahalagahan natin. Yung mga oras na kung saan pinakamusta natin sila or talagang nagpapatuloy pa rin yung komunikasyon. Salamat sa Panginoon kasi sa technology natin ngayon. Kahit yung mga magulang na nasa ibang bansa na susubaybayan pa rin nila yung paglaki ng mga anak nila kasi sa technology na po. Ayan. So, I would like to focus po doon sa word na touch. Ayan, touch. Ayan. Ang touch po ay napaka-powerful kasi sa Bible, sa Matthew 9, verses 20 to 22, kaya kung may Bible po kayo, yan nakibuksan niyo po sa Matthew 9, verses 20 to 22. Ay, sorry po, kumaliit, but ito ay alam niyo na. Ito ay ang istorya kung saan pinagalan ng Diyos yung isang babae na 12 years nang dinudugo. Grabe no? Kaya nga lang ng mga babae, isang linggo na magkaroon, medyo sa atin yun. Yung iba painful para sa kanila, nakakatamad, or sumasakit, nagkakaroon ng dysmenorrhea. Ano pa itong babae na to? 12 years, dire-diretso po siya dinudugo. Ayun nga, merong isang babae na naglolong siya. Gusto niya na, sabi na doon, isang paghipo lang mula sa Panginoon. Ayan. Sinabi ni kayo, ayan, mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Kailangan niya po ng healing touch. Diba? And according sa verse, itong babae na to nga po ay 12 years na siyang dinudugo na kung saan hinawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa sarili niya po, ulitin ko, mahawakan ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. And kung nangyari yun, diba, lumikon si Jesus, yan, pagkakita sa kanya, sinabi ng Panginoon sa kanya, anak, nakasan mo yung loob mo. Yan, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Doon bumalik yung babae. Nagtuwan po ako dun sa mga inawag natin. Doon sa part na, kahit anong panahon, ang maging sitwasyon, ikaw lang ang sandigan ko. Diba? Ganun siguro yung awin din ng babae na ito na, Lord, kahit ang tagal-tagal ko nang naghihintay ng kagalingan, ikaw pa rin yung magiging sandigan ko. Kasi ganun yung deklarasyon niya sa buhay niya na mahawakan ko lang yung laylayan lang ng damit ng Panginoong Jesus. Alam ko gagaling ako. According to sa Bible, nangangailangan talaga ng kagalingan itong babae na to. Bleeding for 12 years. Yan. Siguro nag-try na din siya ng mga medical options, like kung nagpa-check up siya, gamit yung pera na meron siya sa mga specialista, then nag-seek siya ng help doon sa mga professional talaga na pwede makatulong sa pagaling niya. Tinry niya yung best niya para humanap ng solusyon para gumaling yung katawan niya. So, kailangan natin maintindihan dito po sa story na to, yung significance or yung kahalagahan ng kwento. Kasi po, in the Bible, sa culture ng mga Israelita, kapag ang isang babae o kaya ang isang tao ay
may it be physical, yan, or spiritual man yan, or maybe it's emotional or yung mental natin. Kailangan po natin na magkaroon ng connection sa ating Panginoon. Reconnection sa totoong papagaling talaga. Diba? So, number 2 is yung affection. Makalagay na dyan. So, affection, touch means affection. Ang pag-ibig or touch ay pwede din siyang makahulugan ng affection, word affection. So, it means there is an intimacy. Yan. So, touch is one of the languages of love. Naniniwala pa tayo doon, an act of love, comfort, acceptance. May mga tao na kapag nahawakan yung kamay ng isang tao, masaya na siya, or kaya niyakap siya, very ano na siya doon, parang hindi niya na-love siya yung tao na nandun sa kanya. So, for 12 long years, balik tayo doon sa babae. Nobody from her family, sa kanyang mga kaibigan, na sumubok para hawakan siya. So, just because siya ay dinudugo or kinikilala, ito ay marunong tao. Sometimes, hindi naman natin kailangan magkasakit pa, diba? Para mag-is natin yung touch ng ating Panginoon. Kasi, gaya na yung babae ko, siguro, nag-seek muna siya ng help doon sa iba, bago na talaga, parang sobrang ano na siya, desperado na siya, na ma-experience yung paghipo. Mahipo niya yung kailangan ng Panginoon. So, sabi nga, ang presensya ng Panginoon, minsan na-miss natin yung presensya ng Panginoon sa sobrang busy natin. Nandiyan lang talaga lagi ng Panginoon para sa atin. But tayo minsan na-overwhelm tayo ng nangyayari sa buhay natin. Personal na laban sa buhay. So, because we are already to live the will of God, minsan akala natin, ginagawa ko naman yung kalawaban ng Panginoon sa akin eh. So, but in reality, nawawala na din tayo. Baka minsan tayo nagiging babae na parang, dito, kailangan pa ba natin magkasakit para tayo lumapit sa Panginoon ulit? Hindi, di ba? So, i-pray na sa gabi po na ito, magkaroon tayo ng breakthrough, para ma-experience natin yung fire ulit from the Lord, na alam mo nilalagay ng Panginoon sa bawat isa. So, give us strength na kailangan po natin. So, one touch of love galing sa ating Panginoon. Sabi po sa Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at nalapit siya sa inyo. So, sabi po dyan sa next slide, sabi doon, just one touch of Jesus, healing flows like a river of grace. Diba? Isang pag-ipo lang ng ating Panginoon, grabe yung nararamdaman natin, grasya, at yung magalingan mula sa atin. So, mula sa Panginoon. So, God will change your situation. Ano man yung kailangan mo ngayon, kagalingan. So, maniwala ka kapatid. Yan. Sabi nga kanina sa song, ako'y nagtitiwala. Maniwala ka na pagagaling ka ng Panginoon. Or kung may mga kamag-anak naman na nangangailangan ng tunay na kagalingan mula sa Kanya, maniwala ka pagagaling ng Panginoon. Kung ikay kalooban niya. So, number 3 is yung affirmation. Sinabi ng affirmation na affirm mo or dinadeklara mo. So, when God touches us, He is reminding us that He is not against us. He is for us. So, panoorin nga daw po natin yung video na naman. So, medyo mabilis lang po. Panoorin po natin. Alam ko, sa mga sama na po before sa fasting po natin about yung naging parang tipo na series na ating po fasting po na patungkol sa kagalingan. So, isa po sa ginawang pinlay ko na video. Yan, may lyrics ako.
isipin niyo po yan yung babae. Ako yung na siya yung ang kahalagahan sila natataan ang kaginhawaan siya naman yung babae sa story kaya ng kasalan. lahat ng mga tao is pinagbabas siya. Sabi ng Panginoon sa mga tao, sino ba yung hindi nagkasala dito? Sige, Lord, siya pumasok. Sa talagang naman yung kaligtasan. Sa isang salita Ba't ibang pamamaraan kung paano tayo pag-agalin ng Panginoon? Diyos ng kapangyarihan sa isang puso lang ako'y silakan mo darumduman ang kapaligiran. Sabihin mo na darahan babalik sa Diyos. Ikaw ang Diyos ng kakasan. Sa aking kailangan, Diyos na kagalingan. Sa isang salitang lang itatawag. Diyos ng kapangyarihan sa isang puso lang ako'y Yan. So, ngayon pwede na tayong kumikit. Kumikit tayo. Nag-limit ko na kayo sa closing. Pikit lang tayo. So, yung feeling woman, wala na siya lahat. But she affirms, dineclare na na hindi ganun yung Panginoon sa amin. Meron pang pag-asa sa Kanya na sa isang paghipo ko lang sa laylayan, nagagaling ako. And ang declare ng Panginoon, deklarasyon ng Panginoon sa Kanya, pinagaling kita dahil sa iyo pananampalataya. In Lucas 8, verse 48, sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Go in peace, umuwi ka ng mapayapa. And that is affirmation. Kapatid, sa mga oras na to, baka kailangan mo na nagalingan mo lang sa Kanya or may kamag-anak kami mga mahal ka sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. Gaya ng babaeng 12 years na dinudugo, ang naging sandata na yung pananampalataya niya sa Panginoon. And nagkaroon ng connection between sa Kanya at sa Panginoon. Pwede mo itaas sa Panginoon lahat ng mga naisip mo or panalangin mo, kagalingan sa iyo. Physical man ito, kailangan mo pagalingin ka ng Lord. Walang imposible sa Kanya. Sa emotions mo, nakakaramdam ka siguro ngayon ng hindi mo mapaliwanag na sakit na nararamdaman ng puso mo, gawa ng ibang tao. May Diyos na magpapagaling sa iyo. Mentally, sobrang natitrain ka na, nape-pressure ka siguro. Kasi kailangan mo makabot mo kasi ikaw yung sa'yo nakasalalay. Yung mga naghihintay pa ng mga mahal sa buhay. Or kailangan mo talaga ngayon, physically pagalingin ka ng Panginoon. Again, mabalik tayo doon sa kwento na ginawa ng Diyos doon sa babae, 12 years na dinudugo. Pananampalataya. Manampalataya at magtiwala ka na may gagawin at may gagawin ng Panginoon sa iyo. Let the breeze ulit yung grasya ng Panginoon para sa atin. Kapag iniipon ng Diyos yung puso natin, mas lalapit tayo sa Kanya. Mawawala yung layo ng agwat natin sa Diyos. Ito,
may matinding karamdaman man, Lord, na nanatili siyang nagtitiwala sa iyo. Dalangin po namin, Lord, that we can experience again yung revelation. Ano mang nawala kami nakakawa ng kaaway sa amin, Lord, alam po namin ibabalik mo yung higit pa. At naniniwala kami, Panginoon, na mas mararanasan na namin, Panginoon, sa pinaka-espesyal na oras na ilalagay mo sa bawat isa. Alam namin na tumikilos ka sa aming mga buhay sa mga oras na ito. Di man namin mabanggit right now, Lord God, kung ano yung nais namin, at alam mo sa puso namin, Panginoon, kung ano ito. Mangyari na nga palagi ang kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo lang kami, O Diyos, na magtagumpay. Ano man yung kinakaharap namin, Panginoon Diyos. At sama-sama namin i-deklara na ikaw ang lalaban sa amin, Panginoon. Basta manatili kami sa iyong presensya. Maraming salamat, Lord, sa mga pangako mo. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin po namin. Ikaw ang Diyos na kasama po namin sa mga oras na ito. At sa iyo, lahat ay posible. Kaya maraming salamat. Lahat ng mga kapatid ko po na nandito, Panginoon, maging sa online man sila ngayon, Panginoon. Lord, abutin mo ng grasya mo, ng pagpapala mo, Panginoon, ng himala mo, Panginoon Diyos. At naniniwala kami right now, may ginagawa ka na sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang sa aming banalo ito, maging sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa aming pamilya, maging sa aming mga pangarap sa buhay rin sa pag-aaral, sa aming mga trabaho, sa kupin mo, Panginoon Diyos, ano man yung desire ng puso namin, maging in line ito lagi, Panginoon, sa kung naisip mo. Father God, we entrust everything to you, Panginoon, pagkat alam namin na kapag sa iyo kami nagtiwala, may katagumpayan. Malinaw, Panginoon, palagi walang confusion. Hindi mo ipapakita sa amin na malabo o kalooban mo, kundi palagi sa iyo, Panginoon, malinaw yung kasagutan. Ang oo ay oo at ang hindi ay hindi. And give us a heart, Lord God, palagi na tanggapin mo ano yung kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Alam po namin na pinagpala mo ng bawat isa. Kahit sa iyo po lahat ng papuri, ang pagdakilan, pagsamba sa mga pangyayagang pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa mensahe namin natin. Ayan. Nung nagsasalita si Jack, naalala ko yung kanta na ang huwi niya ay mag-isang tunay. Yan. Wala kung may nakakalam din sa inyo ng kanta na yun. Basta yun yung ano sa isip ko. Yan, isip ko natugurin ko ako kaya tumiliwan. Sabi ko, nakakatime ko naman yung exhortation ni Jack. Talagang pang-healing talaga. Healing. Emotional, ayan, sa physical. And kaya po yun ng Diyos, sabi nga, just one touch. Sabi nga po dun sa kanta na, ayan, naalala ko yan, sabi, sa kanta, ang hipo niya ay mabisang tunay. Ang hipo niya ay mabisang tunay. Pagdaranasan mo ito, magbabago ang buhay mo. Ang hipo niya ay mabisang tunay. Napakagatuloy. Yan, sa gabi mo ito, para po sa ating mga pagpapanalangin yan, magpupo tayo ng 3 grupo lang. Bilang po tayo ng 1, 2, 3. Yan po tayo lahat. Tapos, magsasama-sama po yung number 1, number 2, and number 3. And simulan ko na po sa number 1. Si Pastor po yung
Sana po yung number. Ayan, so po, para sa number 1, magsama-sama po yung number 1, number 2, and number 3. Check ano number ka. Ayan. Para po sa player number 1, tayo po lahat ito. Yan. Ipanalangin po natin lahat ang bansang Israel. Tayo po lahat yan po. Sabi na ay meron mang nangyayari o wala. Ang bansang Israel dapat po yan. Lagi po natin yan sinasama sa ating pananalangin. Sige po, tayo lahat. Panalangin. Diyos sa mga banal, dito sa lahat. Salamat po sa pakikinig mo sa aming lahat. Alam namin na may katugunan na ito, Panginoon. At matyaga lamang po kami na maghintay sa aming binulog at tinaas ng mga panalangin sa iyo na nataming pangalan, Panginoon. Salamat po sa mga aming kagrupo sa gabi nito. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng kanilang mga ng kanilang mga sharing, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Alam namin may isang Diyos na nakinig na sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Hindi po nasayang ang gabi nito na amin sa aming pagpapanalangin. Meron at merong biyaya, Panginoon, kapag kami ay nagkakatipon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maging sa aming pagpapaloob sa gabi nito, pagpapala, biyaya sa mga kapatid namin nagsisipagtrabaho, Panginoon, at sa makapagbibigay ng kanilang mga offerings sa gabi nito, naway payabuhin pa po yung kanilang mga naibigay, at patuloy po na magamit ang mga kaloob na ito sa pagpapalaganap pa ng inyong ministeryo dito sa bayan ng Limay at sa pagpapagawa pa ng sa extension po ng bahay sambahan ito doon po sa likod, Panginoon. Salamat po sa iyo po, Kapuligan. Kapasalamatan sa naging isang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa praise and worship team and then papacheck natin yung GC from our practice. Same time pa rin tayo. And magkakaroon po ng task meeting and task na po ng praise and worship team. And meron po ng task meeting this coming Sunday and halaw na po yan. So, attend po tayo. And also for our Bible night this coming Friday and sa mga nice po sa mga yan, alam niyo po sa kayo nila. Kinagin po sa panel, magkakabilan na lang po ng service, papunta po ng bala. So, 5 p.m. po ito, sir. Alas ito na hapon, doon po sa panel, sa masasama. And for the t-shirt, para po sa ating anniversary, is coming May. Tonight is the last night. Para po sa mga mag-orders, and since di pa po nakapag-order, meron pa ang Google form sa kabataan. Pag pinaut lang po, may pasa ngayon para may sama po sa may order na. And sa mga may form hindi pa nagpipigay, pag-ibigay po kayo, pinapasarto din po para may sama.
gusto kong imbitahin si Ridlet. Hindi ka natin nabati yung linggo. Ako na po tawagan ngayong araw po ito. Pag-pray po natin at mag-list po tayo ng mga pagpapala para po sa buhay ng ating kapatid na si Ridlet. Sige po, tayo po natin manalangin po rin ako, Panginoon. At po po namin papasalamat po kami sa buhay ng ating kapatid si Ridlet po, Panginoon. Sa panibago po kami dinigyan po sa kanyang buhay. Dalangin po namin na marami pa mga biyaya para ang Panginoon na kanya po maranasan, malakasan natin ang physical para katawan ng Panginoon na gamitin po. Kapatid po namin ito po Panginoon, binagdalo yan ng Panginoon, ngayon magdala niya sa lintas, kanya po pamilya, sa kanya po anak po Panginoon, at patuloy Lord na mag-aaral po siya po Panginoon para po sa ministeryo na nais po ipagawa po sa buhay ng ating kapatid. Papasalamat po kami sa buhay, sa taon po Panginoon na idinagdag mo para po sa kanyang buhay po Panginoon. Maraming salamat po. Kaya naman po Panginoon sa iyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang buhay ng kapatid po namin at ng Panginoon. Salamat po. Ito po aming samang kalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po tayo po namin po na nga po Panginoon. Nagpupuloy ng papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong pagpupuloy, pagsamba, salamat sa iyong banal na Espiritu po Panginoon na patuloy po nilulukong po Panginoon sa lugar po na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa ng mga mananampalataya ng kapatiran po Panginoon na pinagpupulod po Panginoon sa lugar po na ito upang ikaw ay aming sambahin, papulihan ng Panginoon sa aming po ng buhay. Salamat po Panginoon at maging sa inyong mga salita po Panginoon na aming narinig po Panginoon nawa patuloy Lord na magsilbing kalakasan po ito ng aming pong matatag na pananampalataya sa inyo, maging kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay at lalo tigil po Panginoon ay bahagi din po namin ito sa aming pong kapwa po Panginoon. Salamat sa buhay ng aming kapatid na Jack na ginamit po Panginoon upang ang inyong mga salita ay patuloy Lord na mahayag po Panginoon at ikaw po siya patuloy na nagbibigay po ng karunungan sa bawat isa po sa amin po Panginoon na ginagamit po upang magpahayag ng inyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa bawat isa po sa amin na dinala niyo po ng ligtas sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin sa aming patuloy. Ikaw po siya patuloy na sumama mag-ingat din po sa bawat isa hanggang sa kami po ay makarating sa aming puntahan ng ligtas at nagnan din po namin ang aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon. Nawahay taglay ng bawat isa, yung mga biyaya ng pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.